Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces sa buong buwan ng October 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up po ang energy mamaya. Tulad ngayon, no? So, malamang connection to o relasyon yung topic natin. Pero nag-away sila. Ano to? Ano kasi ito parang on and off. Ito na yung nangyayari. Nag-away sila, nagkabati. Yung ano dito, offering o the beginning, offering ng steps, something stable. Ayun na nga, magkaayos ulit. Parang promise to. Sabi natin promise regarding commitment. Ang ending ito, away na naman sila. Siguro dahil maraming pwedeng reason. Self-sabotage, deception, lack of communication, bullying, aggression, intimidation. O may aalis. May makikipag-break. Depende. So again, parang on and off connection to. Saka yung current situation, magkaaway sila. So expect natin na ganun nga, magkakabati ulit sila sa October. Kasi may mga ngako na magbabagong buhay na o aayusin na ang dapat ayusin. Tapos ayun na naman, balik na naman sa dati. Mga ilang araw, balik ulit sa dati o ilang linggo. Pangit kasi nito yan lumabas Ito. Sana ganito na lang. O, diba? O, yan, may iba-iba pa yan. Kaya lang, ito yung huli. Medyo problematic to. So, sana natin na on and off ang magiging connection ng iba sa inyo sa October. Okay? Hindi naman lahat, siyempre. So, paano natin malalaman kung para sa inyo ba itong magiging reading o hindi? Ito ang possible person ng iba sa inyo. Pisces, di ba? Ito yung person ng Pisces. Natatamaan ng reading na to. Aquarius o Scorpio. With karelasyon niya talaga to o ka-connection lang o landian lang. Basta parang may kapalagayan ng loob yung iba sa inyo pero wala-wala yung communication nila kung di man literal na magkarelasyon. So, on and off yung communication. Parang kasing medyo mischievous yung isa sa kanila. Kaya hindi mo maasahan yung reliability o loyalty. Ngayon, punta tayo dito. Kung di man nag-resonate sa inyo to, edi baka dito na. Sa deck na to. Dito random. Random yung pwede natin makuha ang energy. Courting man. Ay, Diyos ko po. Bakit naman ganoon? Ganda nito. Partneran nito. So, ibig sabihin may lalaki. Lalaki lang yung tatamaan nitong reading. May lalaking Pisces.
na may in love sa babaeng in a relationship. So, ito siya, di ba? So, ito na siya. Napunta na siya dito. Nakaharap siya dito ngayon, nakatalikod. Pati buhok ay parehas. Pati damit. Nakaiba lang yung kwelyo. Ito kasi puti yung damit. Ito naging violet na. Pero mukhang siya rin to. Magkakulay naman sila. So again, may lalaking Pisces o ito yung person ng iba sa inyo o kakilala nyo na baka ma-involve sa third party. Magkakagusto siya sa babaeng may karelasyon ng iba. Kaloka. So mag-ingat na lang. Kung di pa nangyayari, edi umiwas na, di ba? So, paano iiwas? Huwag muna maghanap ng magiging partner o ng makakapalagayan ng loob. Huwag muna mag-social media siguro kasi doon lang naman usually mabilis makahanap eh. Mga dating apps. Huwag muna. Siguro, di yan advisable. Mag-date. Makipag-socialize. Makipag-mingle. Kung lalaki nga ha. Lalaki, single siya. Baka ma-fall in love siya sa someone na in a relationship na sa iba. Sabihin natin, kayo na literal na umiwas. Kung sabihin natin may someone na dumidikit sa inyo. Friendly, babae, o lalaki man yan. Pero alam nyo sa sarili nyo, in a relationship na sa iba, di, syempre, kayo na umiwas. Alam ko na may entertain pa yan. Pero again, may iba kasi na ganun eh. Depende nga sa tao. May iba na ganun ang gusto. Mahilig sila sa magulong sitwasyon. Lagi na lang nasa third party. Yung trip nila eh. So again, depende yan. Case to case basis. Pero kung ganun talaga ang gawain niya, di kaloka ko, suggest ko yan. Anyways, siguro ang suggestion ko, magbagong buhay na. Kasi siyempre nakakasira ng relasyon ng iba. Diba? Maging logical naman tayo, huwag masyado emotional. Kasi kawawa din yung mga maapektuhan, diba? Wow, ito marriage, oh. Sa case na to, may mga nasa LDR na may engage na sa October. O baka nga diretso kasal na. Who knows? Kasi may union tayo dito, pag ganyan. Solid na samahan na, may ring. Parang wedding ring na to. Pero again, LDR sila eh. Either mapag-usapan ang topic ng marriage o baka nga literal na ma-engage na o who knows, baka diretso wedding na to. Sa iba sa inyo. O baka ikakasal na talaga sa month ng October. Yung iba, nasa LDR, long distance relationship. Travel. Pass. Oh, ano yan? Mag-meet pa, oh. Baka mag-meet by accident. O baka planado, who knows. Pero ang involved na mga tao dito ay mag-ex. So, who knows? Baka while traveling, makita ng iba sa inyo ang kanilang ex somewhere by accident. Parang unexpected meeting. Diba? Nangyayari naman yan sa totoong buhay. Yung mga mag-ex, kasi past love to eh. O baka naman yung past love pwede rin ganito. Mag-o-offer siya ng suggestion na makipag-meet. Makipag-meet ulit. O dadalawin daw siya, visitation, Chabanes. Dadalawin daw yung ex. O whether kayo to, nadadala o sila. Case to case basis. Pero may traveling nga eh. So mukhang may meeting.
May meeting, oh. With a planned, unplanned meeting ng mga mag-ex. Magta-travel silang dalawa, wow. Mag-ex, magta-travel pa. Yun lang naman naisip ko magta-travel sila o while traveling nga mag-meet sila by accident. Anyways, pumunta na tayo dito sa susunod na detalye. Last is spread na to. Ay, wag na pala. Hindi na ako magdadagdag sa deck na to at dahil 3 na pala to. Doon na tayo sa Oracle. Isa pang Oracle. Oracle din kasi to. So, dito tayo sa last Oracle deck. Babasahin ko na lang to. Dali naman to intindihin. Extra message sa month ng October. Spirit. Your spirit is about to be sublimated. So, sublimated ay pwedeng may kinalaman sa channeling. Okay? Channel. Value. Focus on things of value. Tanguli. Attract. The appeal of soul pairing goes beyond superficiality. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po. Now.